Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Pastor Ricardo Enrile from Amazing Grace, Pandacan, Manila. At ngayon po umaga ay tayo po ay lalako sa ating pong morning devotion. At sa ating pong talatang babasahin, buksan po natin ang ating aklat sa aklat po ng Isaiah, chapter 41, verse 10. Ito po ang sinasaad, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Ay po'y manalangin. Kapagpala po namin Diyos at dakila po naming Ama, kayo po ay aming patuloy pong pinupuri at pinapasalamatan. Ngayon pong umaga, dalangin ko po ang iyong pag-iingat, pangunguna. Gamitin mo pong pagpapala, kasangkapanin mo po ang mga salitang ito para sa amin po, Panginoong buhay ay mapatibay po at mapalakas mo, Panginoon. Hayaan mo po na ang salitang ito ay maging ganap na kalakasan ng aming pong espiritual na pamumuhay. Kayo po, dakilang Diyos, aking pagtitiwalaan, manguna ka sa amin. Salamat po sa inyo. Ito po aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, ngayon po ay ating pag-usapan ang fear not. No? Huwag tayong matakot. Okay, so ito po ang talatang binasa natin sa Isaiah chapter 41 verse 10 ay ang simula po ng ating binasa ay fear thou not. No? Alam niyo yung fear not, yung fear po na sinasabi dito, alam mo bang ito po ay binanggit, no, sa Biblia ng 366 na beses. Okay? So, ibig sabihin, kung tayo po ay meron pong 365 days a year, buong taon, no? Lagpas pa, no? Kung may leap year, siguro dagdag, 366. So, lagpas pa po, no? Sa isang taon, puno po, no, ng pangako o ng pagpapaalala ang Panginoon na tayo ay huwag matakot, no? Wala tayong nararapat katakutan, no? Maraming tao natatakot. Minsan, ang kinatatakutan kamatayan, kinatatakutan yung gutom, at yung kinatatakutan yung mga problema na haharapin, kinatatakutan yung mga bahagi ng kanilang ari-arian kapag nawala, no? Maraming kinatatakutan ng tao, but we are thankful to the Lord, no, sa Panginoon. Tayo po na mayroong kaugnayan, no, sa Panginoon ay hindi ho natin dapat katakutan ng mga bagay na ito na mangyayari o magaganap sa ating araw-araw na pamumuhay. And I challenge, no, sa mga hindi pa po nakakilala, kayo po mga nakikinig, kung sakali na napakinggan po nyo ito, nakinig kayo, ay hindi nyo nakikilala pa ang Panginoon, ay narito po ang alok ng Diyos. Huwag po kayong matakot sa mga mangyayari na kalagayan sa inyong buhay. Pangako po ng Panginoon dito sa atin. Okay? Ang sabi niya po nito, "Fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, I will help thee, and I will uphold thee with the right hand of my righteousness." So, una po sa lahat, huwag po tayong matakot. Una sa lahat, sapagkat ang pangako ng Diyos, no, sa atin ay totoo. Because the promises of God are true. Yung po pangako ng Panginoon Diyos sa atin ay totoo pong tinutupad niya. Hindi po ito pangako na napapako na katulad ng tao. So sa aklat po ng Hebrews chapter 10 verse 23, no, ay pinangako po ng Panginoon na yung promises niya ay tapat, no? Siya ang Diyos na nangako at tapat na nangangako. That means to say, ang pangako ng Panginoon po ay meron pong katuparan. Right? Huwag ho natin pagkawahaan, ika nga ay pagdudahan, ano po ang pangako ng ating Panginoon. So that's the reason why, we should not fear whatever things happen in our surroundings or even in our own very lives. No? Huwag ho natin katakutan ang mga bagay na ito. Sapagkat ang Diyos tapat sa atin at yung pangako niya sa atin ay totoo. Pangalawa, not only because of His promises, we have to fear not because of His presence. Ang sabi niya po dito, "I am with thee."
Fear not, for I am with thee. Yung presensya ng Panginoon, nasa sa atin. Yan po, hindi po bahagi, nang sabihin natin, hindi po nagagawa o natutupad ng Panginoon. Sapat. Ang Diyos, lagi pong nasa sa atin, nagmamasid. In fact, maski na natutulog kayo, tutulog tayo, iingatan na pag nagmamasid pa rin ng Panginoon, saan man kayo magpunta, pinaingatan tayo ng Panginoon, nagmamasid sa atin. Hindi po siya lumiliban. Aklat po ng Hebrews chapter 13 verse 5, sabi po doon, I will never leave thee nor forsake thee. Ito pong talatang binasa natin, napakatibay, for I am with thee. So not only because of His presence, not only because of His promise, but we have to fear not because of His provisions, yung kanyang pag-provide, pagbibigay ng pangailangan natin. Okay? Sa aklat po ng Philippians chapter 4 verse 19, ang sabi doon, but my God shall supply all your need. Lahat ng pangako po ng Diyos na ito. Yung pong kanyang pagbibigay ng kailangan natin, anuman po ito, iyan po ay itinutupad ng ating Panginoon. Okay? And then, hindi po lamang yun. Hindi lamang po yung pangako ng Diyos, hindi lamang po yung presensya ng Panginoon, hindi lamang yung provision ng Panginoon, kundi yung kanyang protection. We have to fear not because of His protection. Sabi niya, I am with thee and I will strengthen thee. Okay? I will strengthen. We are given His presence, His protection sa atin. Sa aklat po ng Psalms chapter 46 verse 1, sabi doon, God is my refuge. Okay? A very present help in trouble. So, purihin po ang Panginoon, and I challenge you, trust God and not to fear whatever things that will happen. Dalangin po tayo. O dakilang Diyos, salamat po. Purihin ka sa iyong pag-iingat sa amin, sa iyong presensya. Salamat po sa iyong provision. Salamat sa mga pangako mo, Panginoon. Help us, Lord Jesus, to trust you more and not to fear. O God, purihin ka, gamitin mo pagpapala, Panginoong Diyos, sa magaling ng Panginoon. Lahat ng ito, Ama, ay aking inihiling sa inyo at dalangin sa matangis na pangalan ng Jesus. Amen at amen. Muli po, magandang umaga. Maraming salamat at palain po kayo na